Nakita po natin nung nakaraan, narinig natin mga kababayan, ngayon nyo lang po malalaman at maririnig kung bakit pala nag-aaway ngayon itong si Panelo at si Roque. Narinig natin na si Panelo, sabi niya, hindi siya naniniwala kay Roque. Mga kababayan, at ang sinasabi nito, abogado naman siya, harapin niya yung kaso niya. 'Di ba? Siya ay naniniwala, mga kababayan, na hindi lang siya basta abogado ng Lucky South 99, bagkos siya po ay, mga kababayan, may kinalaman doon. Sabi ni Panelo, 'di ba? Pero ngayon, mga kababayan, dahil sa mga pagtatanong kay Harry Roque, may iwas pa nga siya, pero nabanggit niya kung bakit po daw naiinis at bakit kinokontra siya lagi nitong si Salvador Panelo, mga kababayan. Ang sabi dito ni Harry Roque, inggit ka lang. Mga kababayan, inggit lang daw siya. Bakit? Saan GP siya nainggit? Ito, pakinggan natin. Well, alam nyo kasi yung issue of deportation and asylum is governed by international law, which as I said is my home court because I have taught international law for 20 years, hindi lang sa Pilipinas, sa Singapore at sa Amerika. So ito na-confirma ko na to, yung non-repuma, yung basa ko kahapon non-refoulement, non-repuma pala yon. Yun yung mga kababayan, sa mga nagsasabi na siya po ay uhulihin ng international, ng Interpol, hindi pa yon mangyayari kasi meron talaga na non-refuma which is covered by the international law na habang siya ay nagsisik ng asylum, maantala muna yung paghuli ng o paglalabas ng red notice ng Interpol. It just so happen, kapag naglabas ng red notice ng Interpol, ito ay nakaabang lang. Okay? Nakamasid lang sa kanya. Yun ang magiging trabaho ng Interpol para malaman kung nasa ang lugar nagtatago si Roque. Exactly what to do. And I think kung nagkukonsulta sila sa international law experts, ang masasabi ko lang, don't waste your time. Tatalunin ko ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi nila ako makukuha dahil ako nga po ay asylum seeker at mayroong karapatan ng non-refuma. Lalong-lalo na ang pipresenta ko lang naman ay yung resolusyon ng piskal, no? Kung saan ako ay kinasuhan nga ng non-bailable na wala po talagang saysay. Mantakin nyo, ang tanging dahilan nila kaya ako nagkaroon ng non-bailable case ay dahil daw ako ay nag-text at tumawag, nagpa-follow up para dun sa lisensya daw ng Lucky South 99. Abay, yun daw ay criminal na. Follow up ko na ron, dahil, well, malino naman yung sagot ni Atty. Harry Roque kung anong kanyang laban dito sa dito sa issue ng pagpapauwi sa kanya dito. Pero meron din ng mga dating nasa same camp kayo, like si Atty. Sal Panelo, na nananawagan o nagsabi na harapin nyo na rin dito sa ating bansa yung mga kaso. Meron ba kayong reaksyon doon sa ganung mga pahayag from... Well, aking reaction po dyan ay simple lang. Yung paghingi ng asylum, yan po'y karapatang pantao. So, yes, we can hear you, Atty. Harry. Karapatang pantao po yan at yan po ay hindi po yan evidence of flight or guilt. No? Dahil ako naman po, wala na ako sa Pilipinas ang lumabas yung warrant of arrest na yan. Pag sinabi mong flight, tumakas ako sa Pilipinas. Wala naman po na ako sa Pilipinas na matagal. Naku, medyo mahihirapan ka dyan actually, Harry Roque. Palagay ko, sabi mo flight, bago lumabas yung warrant of arrest. But, ikaw ay contempt ng House of Representative pero hindi ka pumunta. Di ba? At saka pangalawa nga po, it cannot be evidence of guilt kasi nga po nauna na akong nagsabi na ako'y ginigipit. Marami naman po mga kababayan natin na sumasang-ayon na pagigipit ang lahat ng ginagawa sa akin. Kita Tatay Digong, kay Inday Sara Duterte at iba pang mga supporters ng mga Duterte kasama na yung mga vloggers. Ano po ang maging komento po ninyo dito sa speaking of Attorney Sal Panelo, no? Sabi niya it's hard to prove the political persecution claim na sinasabi po daw ninyo dahil sabi niya it appears that he really served as counsel for them. I assume talking about Lucky South 99, no? He has made many contradictions, inconsistencies which resulted in complaints because it came from him directly nung nandun po kayo sa Quadcom hearings. Well, I think that's gross ignorance of what
asylum is, no? So I will Ignorante daw mga kababayan si Panelo. Hoy Panelo, dapat sumagot ka dito Abangan ko yung sagot mo dito kay Harry Roque. Gross ignorance daw mga kababayan sa asylum itong si Sal Panelo. Pero hindi pa yan yung dahilan kung bakit sila nag-aaway. Pero binanatan niya na, di ba? Gross ignorance, wala daw alam sa asylum mga kababayan kasi si Sal Panelo, kumbaga sa kanya parang sinabi niya, hindi ka naman hindi ka naman international lawyer Pulpul ka lang naman. Pang-local ka lang, sabi ni Harry Roque. will not even bother to answer observation from someone who's completely ignorant about the nature of Nako asylum. po. Sir, how are you with Attorney Sal? Well, Ayan, ako, di ko siya pinapansin, pero, you know, I understand where he's coming from. Kasi Oy. kung maalala nyo, when I initially resigned in 2019 to run for the Senate and hindi natuloy because I had the heart attack, he volunteered Ay, Ma'am to Lily replace Tonini. me. No? And ako naman, thank goodness merong replacement sa akin because being a spokes was a thankless job. Pero, nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, tumawag mismo sa akin ng presidente at sinabi, pwede ba bumalik ka na? At iniisip ko naman talaga na kung lahat ng tayo maniniwala na saging ang gamot sa COVID, as Sal Panelo says, ay saan tayo pupulutin? So bumalik. Totoo, yun ang dahilan kung bakit mga kababayan pinabalik daw, pagkatapos matalo ni Harry Roque noong 2019, pinabalik siya na siya ang ulit ang spokesperson. Kasi nga, itong si Panelo, sablay daw. Pero yung ang sagot daw na gamot sa COVID ay saging. So kung ang lahat ng tao ay maniniwala na ang saging, ang sagot sa COVID, saan tayo pupulutin? Sabi ni Harry Roque. Balik ako, no? So that's all the dealings I've had with Sal Panelo. But ang alam ko talaga, he really wanted to become spokesperson in 2019. And ako naman, ay naku, goodness gracious, alam mo naman yan na Maricel, no? It was such a thankless job. It's not a job that I would aspire for, nor would want to hold on to for a longer period of time. Attorney, alam namin na talagang it's your prerogative na to seek asylum. Pero bakit po hindi ninyo harapin na lang po bilang kayo po ay abogado, magaling na abogado, harapin nyo na lang po ang kaso. Total, yung burden of proof nasa prosecution naman po. Sino ba nagsabing hindi ko hinaharap? Noong makalawa lamang, ako po'y nag-execute na ng motion for reconsideration na ninotaryo dito ng Philippine Consulate. Oy! Sino nagsabing hindi mo hinaharap? Yung kaso mo dyan, hinaharap mo, di ba? Ito, tingnan mo yung si Roque, saktong-sakto. Parang, Hindi naman lahat ng kaso hinaharap mo, Roque. Di ba? Umaharap ka nga, nagpa-file ka ng motion for reconsideration. Paano yung sa Quadcom? Na nangako ka, tapos lumipad ka na lang bigla. Diba? Talaga to si Harry Roque, Lokohan po yung mga nagsasabing hindi ko hinaharap because I'm availing of all legal remedies sa isang resolution mga piskalya na wala po talagang basihan. So I have filed or I will file a motion for reconsideration today or file na siguro today because I'm sure the motion for reconsideration was received by my office yesterday, Monday, and I will have further remedies before our judicial system. Ala, bakit pinutol nyo yung kay Panelo? Mga kababayan, pinutol nyo yung kay Panelo. Di ba? May pinutol. Pero actually, ang sinasabi niya talaga dyan kay Panelo, mga kababayan, kaya nung ito ay pinapanood ko, malinaw na sinabi niya, siguro pinutol na lang nila. Hindi ko kasi dinownload to Ang sinasabi niya kay Panelo ay ito ay ignorante, walang alam sa international law, mga kababayan, tapos doon sa saging. 'Di ba? Sa saging. Pero mas may mahaba pa siyang sinabi doon tungkol doon sa pagbalik niya na kumbaga si Sal Panelo, mga kababayan, ayaw po na umalis doon sa kanyang pwesto. Kaya lang si Harry Roque ang tinawagan ng presidente na bumalik na lang, no? Kasi nga palpak itong si Panelo, mga kababayan. Kaya daw sila nag-aaway. Yun daw yung dahilan kung bakit itong si Panelo ay binabanatan siya na binabanatan kasi naiinggit daw sa kanya. Mga kababayan, kung magkainggitan man kayo,
Ano man naman kaiinggitan ni Panelo sa'yo, yung pwesto mo sa Malacanang? Kasi kung sa katawan naman, hindi rin. Di ba, Ma'am Lily Tonini? Naibag, grabe eh. Grabe itong mga to. Simpleng bagay, mga kababayan, dahil sa pwesto nag-aaway. Kaya hindi kayo makakuha ng magandang ng magandang momentum kasi mismo diyan sa inyong kampo ay nag-aaway-away. Biruin mo, may faction ng Sara, may faction ng Tatay Digong, pati yung mga tao na hati, may faction pa ng Bongo. Di ba? Mga kababayan, may faction pa ng Harry Roque at itong si Sal Panelo. Oh, si Harry Roque, yan kay Sara yan. Although, syempre, gusto niya rin si Tatay Digong, pero kay Sara siya. Tapos, itong si Sal Panelo kay Digong. Oh. Diyos ko. Sabi ni Elmer Nova, unggoy ka raw, Sal Panelo si Roque. Baboy na bayot. Oy, grabe. Maritel T, shoutout sa inyo, ha? Oo, tama yun, Lars 21. Palaparan sila ng, ng papel. Gusto nila, mga kababayan, nag-aagawan sila sa pwesto. Kasi nga naman, kapag syempre si Digong ang presidente, pag nasa tabi ka niya, sikat ka. Di ba? Yan ang gusto nila pare-parehas eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit si Roque ay nasasangkot sa gulo ng Lucky South 99? Bakit? Kasi siya ang abogado, ang ginagawa niya, umiepal pa siya doon. Di ba? Nagpapakita siya. It only says na talagang itong si Roque, mga kababayan, gusto niyong gamitin yung influence niya doon sa pagbibigay ng, ang tawag doon, yung hinihingi nila, mga kababayan, yung permit. Di ba? Oh. May nasisiraan ng ulo dito, nagsasalita ng sarili niya lang kausap niya. Sino yun? Si Bicoy Romero. Jay Lopez, shoutout sa inyo, ha? Sipsipan, Ma'am Ninita Umali, no? Kaya lang, pag si Roque ang sinipsip mo, naku po, malangis. Just, yun lang pala yung pinag-aawayan ninyo dahil sa posisyon. Di ba? O Panelo, kailangan sagutin mo to. Sabihin mo, ilabas mo yung nalalaman mo tungkol kay Harry Roque. Sabihin mo, siya talaga yung nagtatago doon sa mga Chinese na hinahanap doon sa sa Pogo, ha? Kailangan marinig namin sa susunod yon. Para walang masabi itong si Roque. Biruin mo, sinasabihan wala ka daw alam sa international law? Oy, minamaliit ka, Panelo, sagutin mo to. Bakit daw tayo iyakin? Tawa nga ako ng tawa rito eh. Okay. Eto naman ang pag-usapan